Ayan, Sir Vincent, kamusta yung ginagawa po nating pag-ikot dito po sa ating probinsya po ng Pangasinan, lalong-lalo na sa epekto po nitong Super Typhoon Nando at ito pong nararanasan po nating pag-ulan hanggang sa kasalukuyan, Sir Vincent. Yes po, actually, tuloy-tuloy po yung ating monitoring at pakikipag-ugnayan sa ating mga LGU. Kasama din po natin dyan yung mga national at yung ating mga provincial agencies para Mhm. po matulungan at makita po kung ano yung mga pangunahin na pangailangan o tulong ng ating mga kababayan. Mhm. Sir Vincent, ano po yung mga bayan na most affected ngayon nitong mga naranasan pong pagbaha ngayon sa province po natin? Yes po, ayon na rin po sa mga situation report na binibigay sa atin ng ating mga counterpart, meron na po tayong 13 po na bayan po na flooded areas. So kung susumahon po yan, ito po ay mga nasa 76 barangay or 18,622 families po ang affected. Okay po, sir. So, sa ngayon, sir, meron bang mga anilikas din pong pamilya sa mga evacuation centers po natin sa province? Yes po, meron na po tayong mga nasa evacuation po ngayon. Ah, Kasama po dito yung mga munisipalidad po na tinukoy po natin na meron pong naranasan na pagbaha. Mhm. Sir Vincent, may we know, ano ba yung mga bayan at hanggang saan po yung mga tubig na nararanasan po nila sa kasalukuyan na Sir Vincent sa inyo pong monitoring? Yes po, ito po yung mga bayan, meron po tayo sa may mga Taram, meron po tayo sa Calasiao, Mapandan, Santa Barbara, sa Dagupan, sa San Fabian po, meron din po dyan na naitala na pagbaha. Mhm. San Jacinto, Bautista, Binalonan, Lawak, Posorubio, meron din po tayo sa Ordoneta, Asinggan at San Nicolas. Usually po nagra-range mga 1 to 3 feet po yung range ng pagbaha o lalim ng pagbaha dito po sa mga bayan na ito. Aha. Sir Vincent, meron po tayong mga nakikita po ng mga videos sa social media na nakakaranas po sila ng mga malalakas po na aagos po ng tubig sa mga barangay, partikular na dyan po sa may bayan po ng Santa Barbara at Calasaw. Hanggang saan po ito pong nararanasan po nilang pagbaha po dyan? Yes po, usually po nasa 2 to 3 feet po yan sa mga ibang barangay. Actually po, kagagaling po namin doon. Mhm. Pero so far naman po, lahat po ng ating mga main roads, national at provincial ay accessible. Maliban na lang po dito sa ating mga barangay roads ang meron na pong pagbaha na naranasan. Mhm. Sir Vincent, how about naman po dito po sa mga kailugan na inyo pong tinututukan dahil kanina bago tayo mag-umpisa sa ating talakayan, yung isa po nakala po nating information diyan po sa may bayan po ng Santa Barbara, ito pong Sinukalan River, Marusay River ay mataas na rin at umaabot na sa above critical level service. Kamusta po yung monitoring po ninyo sa mga pangunahin po na makailugan dito po sa ating probinsya? Tama po kayo dyan, ma'am. Actually, ito pong Calasiao, Mhm. yung ating Marusay River, ang critical level po niya is nasa 8 feet. Ngayon po ay nasa more than 10 feet na ang kanyang current level. Gaya din po yung ating Santa Barbara na Sinukalan River, ang critical level po niya is nasa 7 meters. Ngayon po, nasa 7.7 meters na po. So, yung ibang mga kilogan naman, although above normal level siya, may nakitaan na pagtaas, wala pa naman po siya sa critical level. Mhm, okey po, sir. Sir Vincent, kapag, umapaw po ito pong mga kailugan na mino-monitor po natin, katulad na lang namang nabanggit niyo yung Sinukalan at yung Marusay River, may possibility ba na mas, tumaas ito pong mga tubig at mas marami pong maapektuhan ng mga barangay kung sakali po na hindi pa rin po tumigil itong mga nararanasan po nating pag-ulan, Sir Vincent? Lalo na, 'di ba, dahil possible na kabilang din sa makaranas itong epekto ng bagong sama po ng panahon, ito pong upong, Sir Vincent? Yes po, expected po natin 'yan na pagka nagtuloy-tuloy po ang pag-ulan lalo na po dito sa may ating mga mountainous area at pagtaas po nitong ating Marusa at Sinukalan River. Expect po Mhm. natin na tataas pa yung ating mga katubigan o kailugan po. So, ina-advise po namin actually yung ating mga ibang LGU, tuloy-tuloy po sila, nagko-conduct na po ng preemptive evacuation. Mhm. Ayan, Sir Vincent, ano ba yung mga possible ba na dito po sa Pangasinan, maranasan po natin ito pong
epekto nitong bagong sama po ng panahon na si Upong. Dahil doon po sa nakita po natin na yung DILG Codex, kabilang sa ang Pangasinan sa makakaranas po ng mga malalakas po na pag-ulan, sir? Yes po ma'am, kung titingnan po kasi natin yung drawings po ng DILG, pasok po tayo doon sa diameter ng bagyo. So in-expect po natin medyo lalapit yan dito sa ating probinsya ng Friday or Saturday po. Mararanasan po natin yan. Lalo pa niyang paigtingin po yung ating habagat southwest monsoon. So expect po natin na maaari pa po tayong ulanin. So ibig sabihin, sir, possible na until next week, first week po ng October, ay maulan pa rin yung mararanasan po nating panahon, sir? Opo, hindi natin po yan sinasantabi. Maaari pa po yan na maranasan hanggang next week po.